Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So eto po mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay itong si Attorney Claire Castro tungkol po dito sa mga nag-ala Donald Trump. Bakit nag-ala Donald Trump ang administrasyong Marcos? Nako, yari na. At ganun din po, ito pong si Ping Lacson ay dumipensa po. Dumidepensa sa chismis o marites na sila po ay nakipagkita sa tukmol at moron na vice presidente. Okay, galawan na to mga kababayan. Tabla na kasi tapos na ang kampanya eh. Oo. Yung ganito, eleksyon lang yan. Diba sabi ni Digong? Yung sinabi ko, yung ginawa ko nung campaign, pang eleksyon lang yon. Pero iba na po ang mangyayari dyan because they will say, circumstances dictates everything. Ano ibig sabihin yan? Mamaya. Okay, so simulan natin mga kababayan. Dito po kay Attorney Claire. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video na kung saan mukhang nag-ala Donald Trump po nung hindi pa po presidente si President Donald Trump. Ano yung tinutukoy mo, Tokis? Kasi po, alam niyo naman, bago po naging two-term president ang President Trump, si President Trump po ay merong TV show. Yung pong Apprentice. Shout out kay President Trump. President Trump, say hi to Tokis. Meron po siyang show na Apprentice. Hindi ko alam kung how many seasons yan. At the end doon, yung dalawang grupo magko-compete, tapos yung losing team, yun ang nasa chopping block. Ang laging sinasabi ni President Donald Trump din, nung hindi pa siya presidente, siya kasi ang magde-decide eh. Sasabihin niya, "You're fired." Hindi po yun kasinungalingan. Tignan ninyo yung Apprentice. Nagde-decide po si President Trump back then na after consulting all yung mga kakampi niya, no? Sabi niya, "You're fired." Kaya ang galing nun mga kababayan, yung word na yon dapat pinaka-copyright ni President Trump yun eh. Yung "you're fired." Diba? Now, ganyan din po ang ginawa ng Malacanang. Remember, doon po sa podcast ng ating Pangulo with Tonying, sinabi niya na yung daw pong mga accountability sa gobyerno kasi lagi nating naririnig na kung meron daw nag-resign na kawani ng gobyerno, sasabihin due to medical reason. Due to medical reason. Due to medical reason. Ganun po mga kababayan. So, nangyari, sabi ng Pangulo, no? Kung nalaman namin na sangkot ka sa anomalya, minsan sinasabi na lang namin, you resign. Or, we will file a case against you. Yung mga nagre-resign, minsan din na nila sinasabi. Pero yung mga nag-resign, nagsasabing, lalo na pag sikat, kilala, bakit nag-resign yan? Siyempre, maglalabas ng statement yung nag-resign. Kasi po, due to medical reason. Pero itong recently, yung napabalita na po si former OWA Administrator Arnel Ignacio. Tinanggal. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, hindi po siya nag-resign. Sinisanti po siya. Kasi po sa maanomalyang 1.4 billion pesos na land deal. Di ba? Nag-resign o tinanggal? Tinanggal. Dahil malamang kakasuhan siya. Plunder case po yan. Di ba? Ganon. Kung hindi ka tinanggal, sinabing mag-resign ka na lang. Umalis ka na lang kaysa makasuhan ka. Yung iba, syempre, kung hindi naman plunder ang kaso niyan, may ginawa lang na under the table o kaya konting lang, bawal po yun. Di ba? Pinag-resign. Ito po mga kababayan,
Napakaganda po ng sinabi ni Yusek Castro, no, tungkol po ito sa OWA. Mukhang hindi lang si Arnel Ignacio ang na "You're fired." O eto po, pakinggan natin at panoorin natin ang magaling na Yusek ng PCO at PPO, Attorney Claire Attorney Claire Castro. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. O ayan po, you will all be fired pag hindi nyo tinupad ang obligasyon nyo sa bayan. Yan po yung sinasabi ng Pangulo sa kanilang podcast. Walang kaibigan. Meron dyan, mag-antay kayo. At sabi niya, performance-based na tayo. Performance-based. Kung hindi mo ginagampanan ng tama ang iyong trabaho, kung sinasaklawan mo ang ipinag-uutos ko sa'yo, hindi mo sinusunod, tulad ng mga natenga ng mga proyekto dyan sa BARM, alam niyo na siguro kung sino yan, baka masibak na yan, Pangulong Marcos, dapat walang kaibigan, walang kaibigang oligarko. Sabi mo, kailangan yung gampanan ng tama ang para sa bayan. No? Kung hindi kayang gampanan, sisantihin. You will all be fired. May kasama pa pala si Arnel Ignacio, yung isang babae, deputy, no? Emma Sinclair. O good luck sa inyo, sana kasuhan kayo. Ngayon, itong mga netizens dito, base sa video nito na nagko-komento, kailan daw ba si Attorney Claire ipapired? Nek-nek ninyo. Ano namang katiwalian ang nagawa ni Attorney Claire? Anong pagkakamali ang nagawa ni Attorney Claire? Yung mga nagko-komento dito, ito yung mga nababat hurt, no? Bakit? Kasi hindi nila magapi si Attorney Claire. Talagang binoboljack kayo. Talagang binabatuta kayo. May boses ang palasyo through Attorney Claire. Nilalabanan ang mga fake news ninyo. Nilalabanan ang mga naratiba ninyo. Asa pa kayo natatanggalin siya ng Pangulo? Kung ako kay Pangulo, tuloy mo lang yan si Attorney Claire, Pangulong Marcos. Yan ang isa sa mga bastonera mo. Yung sinasabi nga ni Pin Lacson na dapat merong isang bastonero o bastonera ang Pangulo na siyang boboljack, na siyang mangsusupla sa mga fake news, sa mga pambabastos, sa mga disinformation campaign ng mga lalo na yung mga kampo ng kadiliman na funded ng mga tsekwa. Okay, so mangarap na lang kayo. Oo, in your dreams, ikwento ninyo sa lelang yung panot, yung nais ninyong tanggalin si Attorney Claire. No? Malaking pagkakamali pag natanggal dyan si Attorney Claire ng walang basihan na katiwalian o anumang anomalya. Oo, hindi naman ako sa fans ni Attorney Claire. Fans ko nga yan si Attorney. Di ba, Attorney? Fans kita? Oh. Ayos Okay, good job. Ako po, satisfied po ako sa trabaho ni Attorney Claire. Anong dahilan ng Pangulo para tanggalin si Attorney Claire? Ang tanggalin yung mga magnanakaw. Ang tanggalin yung mga walang silbi na kaibigan mo, Pangulo. Marami na po, mga oligarko pa. Tanggalin mo.
Ha? Sabi mo, walang kaibigan. Sa batas lang tayo, batas. Performance-based. O yan, nagagalit na naman tayo, di ba? O now, ha? Anong kasunod natin? Ito pong si Pampilo Lacson, mga kababayan. Napapabalita o nachichismis na sila po ay nakipag-usap sa kampo ni Tokmol na Biping Sara Pusit Duterte. Kasi po, ayan na, mga senator na po sila. Ha? Yung kanilang pakikialyansa sa Pangulo, throw out the window na yon. Actually, hindi naman kami kapartido niyan eh. Iba-iba kaming partido eh. Yung po yun, mga kababayan. Ha? Ngayon, na-chismis, na balita, di ba? Kasi kung walang marites, kung meron nangyari. Alam mo naman dyan, sabi ko nga sa live stream ko kanina, alam mo naman, maraming mga mata dyan. Maraming mga binoculars dyan, may mga CCTV dyan. Ha? Nakipag-usap, di umano sila sa Vice Presidente. Bakit? Pwestuhan na po sa Senado eh. Gusto nila, ha? Gusto nila na magkaroon ng super majority. Ha? Tingnan ninyo ha, yung quote card na yan oh. Si Chis Escudero at si Soto nakikipag-usap sa Duterte Black. Oh. Sabi ni Go, sa quote card na yan mga kababayan, nakikipag-usap po sila sa Duterte Black. Ha? O ngayon, pag nakipag-usap kayo sa Duterte Black, sino ang inayunan ng Duterte Black? Yun ang may pagkauutang na loob sa mga Duterte. Alam nyo ng mga Duterte, mahilig po silang maningil ng utang na loob. Ayan po, Inquirer, Escudero, Soto, seek Duterte's Black support for Senate presidency. Ngayon, ilan ang mga Duterte members ng Duterte Black dyan? Ang dami. Pag sino ang naging Senate President, Haping Lacson? Kung sino ang naging Senate President, di ba may utang na loob? O talagang wala na ang impeachment? Kasi po, yung hindi naman lahat ng impeachment nakatuon sa numbers. Pero ngayon po, hindi na po tinitignan yung sinasabi nilang evidence-based. Bunganga lang yan. Ang totoo dyan, by the numbers yan, ng kakampi, nung may mga pagkakautang na loob. Di ba, Ping Lacson? Anong care to share? Pero sabi ni Ping Lacson, ayon sa Abante, walang secret meeting kay BP Sara. Sabi ni Ping, ayon kay Lacson, hindi tamang makipag-usap ngayon sa vice, lalo na't uupo siyang vice, siyang senator for just sa napipintong impeachment labang kay Pusit. I vehemently deny and dismiss such rumor as absolutely false and outright malicious for one simple reason only: as an elected senator who is potential senator judge in the impeachment trial involving the Tokmol na Vice Presidente should the said trial cross over to the 20th Congress. It is the height of impropriety to meet with her, being a respondent in the said impeachment case already transmitted to the Senate. Ano lang masasabi ni Tokis? Kwento mo sa lelang mo. Hindi po ako kumbinsido mga kababayan. Hindi po ako kumbinsido. Kasi itong mga to, tapos na ang eleksyon. Kampihan na po yan. Kasi they are moving forward. Sino ang malakas? Sino ang mahina? Doon tayo. Baka yung mga pinangako na gagawin sa kampanya, pang-kampanya lang yon, election lang yon, di ba? Sabi ni Digong. Bakit hindi na naniniwala kay Lacson? May mga mata, may mga CCTV, may pakpak ang balita mga kababayan. He will deny it. He will categorically deny it. Pero somebody knows. Ika nga ni Glenn Chong, I know what you did last summer. Di ba mga kababayan, kayo, naniniwala ba kayo? Na hindi nakipag-usap si Ping Lacson? Nagtatanong lang po, wag pong magagalit si Senator-elect Ping Lacson. Because in this day, ano yan tawag doon? Itong panahon na ito, wag na nating Englishin, nabubulol tayo. Sa mga panahong ito, mahirap pong magtiwala sa mga politiko. Kasi lahat sila may mga sariling ambisyon.
Okay, even the president, he has a bigger ambition sa PhilHealth, sa agrikultura, di po ba sa edukasyon, sa transportasyon. Lahat sila may ambisyon. Pero yung iba, karamihan ay malademonyong ambisyon. Kawawa ang presidente pag wala po siyang kaalyado sa Senado. Walang mapapatupad na batas o walang masusulat na batas. Ang gawin na lang ng presidente pero puro executive order. Lahat idadaan sa executive order. 'Di ba? Like President Donald Trump. Executive order. Kawawa ang presidente, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang Pilipino, ganun pa rin. Mga trapo pa din. No? Pang sariling interes. Sa kampanya, bayan daw muna. Pero nung nakaupo na, sarili muna. Utang na loob muna. Ganun po mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.